Ate, busog na ako. Ikaw na ang kumain. Ate, ayaw ko nang kumain ng siopaw. Isasama kita para bumili ng gamot. Boss, tungkol sa pag-ampon ng bata, sinimulan na namin sa mga orphanage ang pagsala ng mga kandidato. 8. Ang lakas ng ulan. Hintayin mo ako, bibili ako ng gamot. Parang may nabangga tayo. Hanapin natin at dalhin sa ospital. Opo. Ate, may pag-asa ka na. May bumangga sa akin kanina. Dadalhin niya ako sa ospital. Ikaw na ang pumunta. Hindi. Wag, yan ang pagkakataon mo. Ate, ikaw ang dapat pumunta. Ayokong mamatay ka. Nasaan? Nasaan siya? Ang maliit na kabayong kahoy ang magiging kapalit ko para makasama ka. Tulong, tulong. Bata. Sa ospital, bilis. Boss, nahanap na. Ang bata ay si Jiang Yan. Isang ulila siya. Nangangalakal lang sa paligid para mabuhay. Nangangalakal lang sa paligid para mabuhay. Isang ulila. Aksidente kong nabangga siya. Ito'y pagsisisi. Ito rin ay tadhana. Assistant Zhang, ang magiging tagapagmana. Siya na. Opo. Boss, dumating na ang pera. Para. Tulong! Binibini, maligayang paglabas sa ospital. Sa susunod, gusto kong bilhan ng kapatid ko ng ganito rin kagandang cake. Binibini, ito ang regalo para sa iyo, mula sa amo. Ibibigay ko ang mga regalong ito sa kapatid ko. Mahilig sa pagkanta at pagsayaw ang kapatid ko. Kapag pumunta siya sa Pamilya Joe, siguradong magiging masaya siya. Paumanhin, binibini, noong dumating kami. Ang kapatid mo ay nawawala na. Ma'am Luna, nahanap na namin ang kapatid mo. Ano? Noong mga panahong iyon, ang kapatid mo, pagkakatakas mula sa mga kidnapper, ay nag-self-study ng jewelry design. Ngayon, pumasok siya sa Institute of Jewelry Arts, na matagal nating katuwang, bilang junior designer, nag-aaral habang nagtatrabaho. Aalis na ako ngayon papuntang North City. Ako mismo ang susundo sa kapatid ko. CJ. Hello. Hoy. Kaya pala may amoy pobre dito. Ikaw pala ang scholar ng mahirap na designer. Luna Reyes. Ang dumi-dumi mo naman. Naamoy ko na yung dumi mo. Samahan ka namin maligo. Malaki. Kamakailan. Isang misteryosang babae ang lumitaw sa Jewelry Art Research Institute para sa collaborative project. Pinaghihinalaang siya ang ampon at tagapagmana ni Izu Hongtu na hindi kailanman nagpakita sa publiko. Ate ko iyan sigurado. Pupunta ako sa Jewelry Institute para hanapin si ate. Ang pangarap ko talaga ay maging jewelry designer. At saka, kailangan ko ring hanapin dito si ate. Isang hamak na tao. Anong karapatan mong tumayo sa parehong entablado sa akin? Daga sa kanal. Dapat sa imburnal ka lang tumira habang buhay.
Hindi ka para dito. Umalis ka na. Hindi ako aatras. Talaga namang. Hindi ka titigil. Hanggat hindi ka napapahiya. Magandang araw po, Ma'am Luna. Nakarating na po si Ma'am Luna sa North City. Pupunta na po kami agad sa Pearl Art Institute. Bilisan nyo. Opo. Ate, kailan ka pupunta dito? Ingat ka palagi. Hintayin mo ako. Para hindi na nila ako kayang apihin, dahil ulila ako. Luna, anong nangyari sa'yo? May nananakit ba sa'yo? Sabihin mo lang sa akin kung may problema. Kakausapin ko ang direktor. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Si Sofia Reyes talaga ang may gawa ng mga sugat ko. Si Sofia Reyes ay isang mahusay na designer sa Jewelry Arts Institute. Anong klaseng tao siya? Bakit niya gagawin yon sa'yo? Gagaya sa design mo. Ikaw, mga tulad mo, ang kayang-kayang magnakaw ng kanyang mga ideya. Tapos ikaw pa ang unang magrereklamo. Director. Paano mo nasabi yon? Wala. Nadulas lang ako. Tulungan na lang kita. Wag na. Salamat. Yung putang inang Luna na yon. Nanggugulo na naman ng lalaki. Wala tayong magagawa, kasi wala kang kakatulad ng kanyang pagkalandi, at wala ka rin kakatulad ng kanyang assets. Roxanne. Tama na. Mga walang kwenta, pigilan nyo yan. Kung magaling siyang mambola ng lalaki, linisin natin siya ng mabuti. Problem solved. Sofia, anong magandang plano mo? Sa Jewelry Arts Institute, may abandoned swimming pool, di ba? Ano sa tingin nyo? Ate, tulungan mo ako. Saan ka ba talaga, ate? Ek, makakita ako sa'yo, sigurado. Nakapaglaro na ba kayo ng fishing game? Ngayong araw, sino man ang makakahuli kay Luna Reyes na isda, ibibigay ko sa kanya ang bagong Fila Diamond na nakuha ng tatay ko. Totoo ba yan? Sofia, ang bait mo naman. Kung gayon, sabihin ninyo sa akin, ano ang unang hakbang sa paghuli ng isda? Hindi masaya ang ganitong pangingisda. Mas mabuti pa. Maglaro tayo ng mas masaya. Ano ng laro? Binibini Sofia, ito na ang kailangan nyo. Magandang ideya yan, Marco. Ikaw talaga, Sofia, ang galing mong maglaro. Tingnan mo, natakot siya. Tingnan niyo ako. Kayong mga tao. Sofia, hindi niya kaya. Anong kinakabahan ka? Marco. Ikaw, Marco, sagipin mo siya. Hoy, huwag kang magpanggap na patay. Sofia. Parang, wala na talagang hininga. Ikaw ang sumubok. Hindi ko kaya. Subukan mo na nga kung sinabi ko, ang dami mong sinasabi.
Siya. Patay na siya. Pero hindi ko ginawa yun ha. Ako. Hindi rin ako bumaril. Ano ba ang ibig niyong sabihin? Nagtatanggalan kayo ng responsibilidad. Ngayon, tayong lahat ang nandito. Kung may mangyaring masama, walang makakatakas. Sophia. Ayokong makulong. Anong pagkakakulong? Bilis, walang tao. Bilis, bilis, walang tao dito. Ma'am Luna, rito po. Ang seremonya ng paggawad ng parangal sa pagkakataong ito ay tunay na karangalan na kayo po ang aming naimbitahan. Diin. Magpanggap kang hindi nakakita, umalis na tayo. Ang ating seremonya ay gaganapin sa auditorium. Espesyal na inihanda na po namin para sa inyo. Sandali. Dahan-dahan sa pagbaba. Baka ka mahulog. Salamat po, Director. Ganyan talaga ang mga bata. Pabigla-bigla. Hindi po kayo natakot, Ma'am Luna. Wala, okay lang. Tara na. Sige, kayo po. Sophia. Ngayon, wala na sigurong problema, no? Walang pumupunta sa likod ng bundok, walang makakaalam. Isang ulila lang namatay. Sino ang mag-aalala? Pero si Coco, isang buhay na tao, bigla na lang nawala. Tang. Walang nangyari. Tandaan mo yan. Naaalala ko. Mamaya ay ang awarding ceremony ng Mayhua Jewelry Competition. Huwag kayong magpanik. Pinalitan na ng tatay ko ang grand prize ni Luna Reyes para sa akin. Ang guest of honor ngayon ay ang tagapagmana ng Pangkat Santiago. Kapag nakakonekta na tayo sa Pangkat Santiago, kahit isang Luna Reyes ang mamatay. Kahit 10 pa. Kaya kung ayusin. Huwag kang magpanik. Isang mababang uri ng tao. Anong karapatan niya para makipagkumpetensya sa akin? Talagang walang nakapansin na nawawala si Luna. Roxanne. Ganoon na lang namin iniwan ang bangkay doon. May koneksyon si Sophia. Pero ako, wala. Paano kung ano? Bobo. Ang bibig na ito. Mas mabuting hindi na lang magsalita. Kung hindi, hulaan mo. Patay na yung isdang yun. Ang susunod. Sino kaya? Kapatid. Magkikita na tayo agad. Ma'am Luna. Ang listahan ng mga nanalo, iba sa alam natin dati, may pagkakaiba. Wala si MS Luna Reyes sa listahan. Parang nawawala si MS Luna Reyes. Ano? Hindi na sasali sa awarding ceremony. Hanapin mo agad. Gusto kong malaman. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang kapatid ko? Luna. Binibining Luna. Hoy. Binibining Luna. Hoy. Luna. Binibining Luna. Luna. Ngayon naman, inaanyayahan natin ang tagapagmana ng Pangkat Santiago upang iabot ang parangal sa nagwagi ng unang gantimpala. Sa paligsahang ito, si Binibining Sofia Reyes.
Bakit wala ang tagapangkat Santiago? Baka alam nilang ninakaw ni Sofia ang parangal, na para kay Luna, kaya ayaw na nilang mag-abot. Kinansela ang reception. Paumanhin po sa inyong lahat. Kakatanggap lang namin ng agarang paunawa. Ang tagapagmana ng pangkat Santiago ay kinansela ang unang gantimpala ng paligsahan. Kapatid, Ma'am Luna, tawagan mo ang 120. Kapatid. 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 huwag po kayong mag-alala, Ma'am Luna. Nakuha na namin ang impormasyon. Ito ang buong karanasan ng kapatid ninyo sa Jewelry Arts Institute. Ayon sa mga record, si Binibining Luna ay inapi ng grupo ni Sofia Reyes. Sila. Ang mga taong ito ay dapat mamatay lahat. Ek, nasaan ka na ba talaga? Pinagtritripan nila ako. Sagipin mo ako, please. Ading, huwag kang mag-alala. Ek, tutulungan kita. Parurusahan ko ang mga yon. Kamukha ba? Magkamukhang magkamukha. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Luna. Ang lahat ng papeles para mapalitan mo si MS Luna Reyes sa Suyi Instituto ay tapos na. Walang maglalabas ng impormasyon mula sa itaas. Mabuti. Kung aapihin nila ang kapatid ko, ipapakita ko sa kanila ang kahihinatnan. Mukhang wala namang nangyari ngayon. Sabi ko na nga ba, wala namang nakapansin sa patay na daga na yon. Sofia, nanaginip ako kagabi. Nanaginip ako na hinanap niya ako. Ano sa palagay mo? Magdudusa kaya tayo sa ating mga kasalanan? Mukhang nakalimutan mo na ang sinabi ko. Ang patay na bagay ay hindi na muling mabubuhay. Sofia. Sakto, kailangan natin itong mga nakaraang araw ng bagong laruan na madaling gamitin. Bakit hindi? Si Mona na lang. Tingnan mo siya, ang walang kwentang itsura niya. Hindi rin masaya laruin. Bakit hindi? Hayaan natin ang tadhana ang pumili. Ang susunod na taong papasok sa pinto. Ang magiging bagong laruan natin. Sakto, may bagong laro tayong subukan. Sige. Kapatid, noong 10 taon na ang nakalipas, ipinagpalit mo ang iyong masayang buhay para sa akin. Ngayon, 10 taon ang lumipas. Ako naman ang maghihiganti para sa iyo. Ngayon, magsimula na ang laro. Ikaw naman.
Mona, Paano nangyari yun? Akala ko ba? Akala ko ba ano? Patay ka na? Kung ganoon, isipin mo na lang na multo ako, na nagbalik para maningil ng utang. Mas masahol ka pa sa hayop. Luna, ang lakas ng loob mong murahin ako. Mukhang hindi ka natuto sa mga palo sa'yo. Tulong. Marco, patay ka ba? Ano pang hinihintay mo? Tulong. Mahaba pa ang panahon. Ang utang natin, unti-unti nating pag-usapan. Luna, putang ina mo. Hinampes mo ako. Anong ingay mo dyan? Huwag mong istorbohin ang mga nagtatrabaho. Bakit? Bulag ba kayong lahat? Sige, sampilan nyo siya. Sofia, alam kong may impluensya ang pamilya mo. Pero ang pagiging mayabang dahil sa kapangyarihan ng iba, hindi ganyan ang tamang paraan. Marco, Mona, sige na. Ikaw, ano pang hinihintay nyo? Gusto ba ninyong hayaan lang na bugbugin tayo ng babaeng ito? Tama na, Sofia. Pagkatapos ng nangyari kahapon, kahit tanga magagalit yon. Huwag tayong magpakasubo. Luna, maghintay ka. Babawian kita. Huwag kang mag-alala. Naghihintay ako. Hintayin kong mahulog ka sa putik. Saka kita tatapakan ng malakas. Sandali muna, mga kasama. Sa susunod na 2 araw, ang bantog na master ng disenyo ng alahas na si Isabel ay inanyayahan dito sa Jewelry Arts Institute para magkaroon ng sharing session. Sa okasyong iyon, ang pinakamataas na karangalan sa disenyo ng alahas, ang gawad langit, ay ipagkakaloob din mismo ni Isabel. Pagkatapos niyang personal na pumili ng mga gawa, naniniwala ako na ang mga karapat-dapat na makasali sa sharing session ng mga designer ay dapat nang nakatanggap ng imbitasyon. Imbitasyon? Ang lahat ng nakatanggap ng imbitasyon, maghanda ng inyong mga gawa at dumalo ng maayos. Director, bakit wala akong imbitasyon? Ang isang tao. Mahalaga ang pagiging mapagkumbaba sa sarili. Sa ganitong okasyon, ang kalagayan mo sa buhay ay hindi angko para sumali. Kung talagang gustong-gusto mong sumali, basta't handa kang gumastos ng kaunti, maaari akong mag-isip ng paraan para sa'yo. Tama po si Director. Hindi kailanman nagpapakita sa publiko si Master Isabel. Ang mga sharing session na tulad nito, sa tingin ko, ay hindi para sa ilang mababang uri ng tao na makasali. At saka, sa sharing session, may mga gawa rin kaming lahat. Ang mga tulad naming nasa mababang antas. Kahit na mga sample lang, gumagamit pa rin ng tunay na hiyas. Kapag pumasok ang isang dukhang tulad mo, baka hindi mo mapigilan. Magnakaw. Tingnan mo, gaano katino ang mga kasama. Luna, dapat kang matuto sa kanila. Teka muna. Sandali. Talagang isa kang mapagkunwari. Mabait na punong guro sa labas lang. Sa pagkakaalam ko, ang sharing session ni Master Isabel ngayon ay walang pinagbabatayang pamantayan para makasali. Bakit mo ako pinipigilang sumali? Dahil ba mahirap lang ako? Ano ang sinasabi mo? Luna Reyes, huwag kang magpanggap at magulo rito dahil lang wala kang imbitasyon. Punong guro. Hindi ako nagsisinungaling. Matagal na, hinahayaan mong apihin ang mga anak mayaman, ang mga batang designer, na mahihirap ang pamilya. Marami na ang napilitang magpakamatay dahil sa depresyon. At ikaw, dahil tinatakpan mo ang mga kahiyahiyang gawain nitong mga tinatawag mong mayayaman. Paulit-ulit kang na-promote, hindi ba? Katarantaduhan. Nagmumura ka pa sa iyong nakatataas. Grabe ka na. Walang awa ang nakatatanda. Hayop ang namamayani. Sa tingin ko, ikaw ang grabe na. Ikaw, papatawag ko ang presidente para matanggal ka. Hoy, presidente. Sa tingin ko, nababaliw na siya. Tiyak na matatanggal na siya. Ang ilang mga daga sa kanal. Maghintay na lang sa wakas nila. Huwag kang mag-alala, darating na agad ang presidente. Maghintay ka na lang na ipagbawal ka sa industriya. Punong guro. Huwag muna kayong magsalita ng tapos. Anong nangyari? Director, ito po ang designer na sinasabi ko kanina sa inyo. Dito sa amin, hindi pwedeng may ganyang klase ng tao.
Tama po, nagsuntok pa siya sa harap ng maraming tao. Ang ganyang walang respeto. Hindi karapat-dapat na manatili dito sa amin, sa isa sa pinakamagagandang Jewelry Design Institute sa buong bansa. Direktor, sana po ay parusahan ninyo siya ng mabuti. David, ang lakas ng loob mo. Direktor, bakit mo ako sinuntok? Siya ang may kasalanan. Direktor, si Ma'am Luna ay nag-aral dito sa institute para sa kapatid niya at sa pang-aapi kay Luna. Sana po, Direktor, panatilihin ninyong lihim ito. Huwag po itong ipagkalat. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Luna. Tutulong ako ng buong puso. Tumigil ka. Designer Luna, simula pa noon, siya ay isa sa aming mahuhusay na designer. Ikaw, David, ginamit mo ang iyong posisyon para sa pansariling interes. Tumatanggap ng suhol. Ang mga masasamang ginawa mo, bago pa ako dumating dito, ay naimbestigahan ko na. Ngayon din, tatanggalin kita sa trabaho at imbestigahan. Mula ngayon, hindi ka na muling makakapasok sa institute na ito. Huwag po. Director, huwag po. Sofia, nabunyag na ang tungkol sa direktor. Yung mga ginawa natin, tumahimik ka. Huwag kang mag-alala. Kayong dalawa naman ang susunod. Nagpapanggap ka lang. Naglakas loob kang magpakita ng kapangyarihan sa akin. Mukhang kulang pa ang leksyon mo noong nakaraan. Sofia, ano ang gagawin natin? Sofia, pinatawag ka ni Ma'am Sofia sa kanyang opisina. Anong nangyari? Wala lang. Tinawag ako ng matanda. Mauna na ako. Tatay. May mga naririnig ako sa labas nitong mga nakaraang araw, mga chismis. Sinasabi nilang binubuli mo ang iyong mga kasamahan, at ninanakaw mo pa ang mga disenyo nila. Totoo ba yan? Wala yan, tatay. Inggit lang sila sa akin, dahil napakabuti mong tatay, kaya sila nagsisinungaling. Walang kwenta. Sinabi ko na sa'yo, kapag gumagawa ng isang bagay, huwag kang mag-iiwan ng bakas. Huwag mong dudungisan ang pangalan ng pamilya Reyes. Nakarating na sa akin ang mga reklamo. Tatay. Tatay, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Hindi ko na uulitin, tatay. Bilang miyembro ng pamilya Reyes, kahit ilang daga sa slums, ay hindi mo pa kayang lupigin. Sabi mo, wala kang iba kundi kahihiyan. Ano pa ang silbi mo? Tatay, nagkamali ako. Nagkamali ako, tatay. Talagang nagkamali ako. Tingin ko sa'yo, hindi mo talaga alam kung saan ka nagkamali. May mga bagay na ginawa, dapat walang butas. Kung hindi ka magaling kaysa sa iba, dapat alisin ang mga kalaban. Kung gusto mong gumawa ng masama, dapat itago ang mga mata ng tao. Ilang taon ka nang nag-aaral ng disenyo. Pero hinayaan mo lang ang isang hamak na tao na sumakay sa ulo mo, Sofia. Ito ang pinakamalaki mong pagkakamali. Yung sharing session sa ilang araw ay huling pagkakataon mo na. Ilang taon kong pinaghandaan ito. Ang layunin ay para mapansin ka ni Isabel at makuha ang gawad langit at ang pwesto bilang estudyante ni Isabel. Ang aming pangkat malinis ay mas lalong ongat kung mabaygo ka ulit dito. Alam mo ang kahihinatnan mo. Tatay, huwag kang mag-alala.
Para sa disenyo ko ngayon, nakahanap ako ng nagwagi sa nakaraang gawad langit. Nakahanap din ako ng chief designer para sa jewel setting. Talagang walang problema ito, tatay. Huwag kang mag-alala. Tatay, kaya pala ganito kasama. Talagang ginagaya ang mga nakikita. Gawad langit. Pwesto ng estudyante. Karapat dapat ba kayo? Ma'am Isabel. Dito ka muna. Mag-iikot muna ako. Opo. Ma'am Luna, ito po ang nakita ng mga katulong ng linisin ang kwarto ng kapatid mo. Magandang araw po, Ginang Isabel. Ako si Luna. Isa akong jewelry designer. May dinisenyo akong isang set ng alahas. Gusto kong ibigay ito sa kapatid kong matagal nang nawawala. Kahit na, hindi ko pa siya nahahanap hanggang ngayon. Alam kong, magkikita pa rin tayo. Matagal ko nang hinahangaan ang mga disenyo mo. Lalo na ang Pusong Tapat series. Kaya gusto kong ipakita sa'yo ang gawang ito. Sana, makatanggap ako ng gabay mo. Kapatid, huwag kang mag-alala. Ang hiling mo, ako mismo ang tutupad. Ang gumawa nito sa'yo, magbabayad din. Gumaling ka agad. Matanda na si Ginang Isabel. Bihira siyang lumabas. Hindi ko pa nga siya nakikita. Paano ko kaya mahahanap ang tamang pagkakataon para ilantad ang ginawa ni Sofia? Ang ganda ng disenyong ito. Ang ganda ng disenyo. Itong jewelry design na ito, ganap na pinagsama, ang tradisyonal at modernong ganda. Ikaw ba ang gumuhit nito, nene? Gawa ito ng kapatid ko. Lola, marunong ka rin ba sa jewelry design? Kaunti lang. Nene, yung sketchbook mo, pwedeng pahiramin mo ako. Itong bracelet na ito, hindi ba ito yung nabanggit sa sulat ng kapatid ko, ang seryeng Pusong Tapat? Pero si Master Isabel, hindi nagbebenta ng seryeng ito. Sakto rin ang edad. Siya nga si Isabel, ayos. Kung ganito ang gusto ng tadhana, bakit hindi? Luna, itong moldita, nang ahas pang mag-text, para mang-asar sa akin. Kapag nahuli ko siya, papatayin ko talaga siya. Ang tagal ko nang hindi nakakita, ng ganoong sariwa at magandang gawa, ang kapatid mo, ay tiyak na isang, taong may malaking talento. Pwede mo ba akong, samahan para makilala siya? Ang kapatid ko, talagang napakatalino. Pero nang pumasok siya sa Jewelry Institute, ninakawan siya ng mga gawa at paulit-ulit na inapi hanggang ngayon. Nasa ospital pa rin siya, hindi pa nagigising. Ano? May mga ganong masasamang tao sa Jewelry Institute. Hay, nandyan siya. Okay lang. Ang masasamang tao may kapalit na parusa. Basta may mga tao, gustong-gusto ang mga gawa niya. Masaya na ako sa ganun. Mga daga sa kanal. Dapat sa imburnal lang kayo magpakailanman. Isda, kumagat na sa pain. Sabi ko nga ba, may amoy dito. Ikaw pala yung puta. Luna, dapat ngayon, nasa opisina ng Dean ka, nakaluhod, humihingi ng imbitasyon, sa sharing session ni Isabel, di ba? Bakit nandito ka, kasama ang isang matandang babae, nagmamayabang ng gawa mo? Tama, yung mga basurang gawa na yan, hindi kayang pantayan ang gawa ni Sofia. Hindi naman mananalo ng premyo yan.
ginagawa lang yan para magpakitang gilas sa mga pulubi na walang alam sa disenyo. Huwag kayong mag-alala, kahit wala akong imbitasyon, pupunta pa rin ako sa sharing session ni Master Isabel. Ang galing mo talaga, nagpapanggap ka lang. Paano ka pupunta? Baka naman, umakyat ka sa kama ng Dean para pakiusapan siyang dalhin ka. Ha ha ha. Sophia, sa tingin ko, hindi ka lang magaling. Nagsiselos ka. Gusto mong alisin ang kalaban mo. Mahigit 10 taon kang nag-aral ng disenyo. Pero sa huli, naungusan ka ng isang tulad ko, isang ulilang babae na walang maasahan. Nasa ilalim ka ng paa ko. Napakabigo mo, di ba? Kung hindi ka magaling, kailangan mong alisin ang kalaban. Kung gusto mong gumawa ng masama, kailangan mong magtago. Mahigit 10 taon kang nag-aral ng disenyo. Pero basta-basta ka lang naungusan ng isang ordinaryong tao, ni Sofia Reyes. Ito ang pinakamalaki mong pagkakamali. Tumahimik ka. Luna, anong ipinagmamalaki mo? Isang ulilang babae na walang pera at kapangyarihan. Bukod sa pagdidisenyo, ano pa ba ang kaya mo? Hindi ba't sa tuwing ako ang kumukuha ng atensyon at mga premyo? Wala namang ibang tao dito. Kaya sasabihin ko sa'yo, kahit hindi ko kunin ang mga disenyo mo, ang mga entry ko sa paligsahan, may naghahanda pa rin para sa akin. Ano ka ba? Hanggang ngayon, umaangat ka pa sa akin. Bakit ka tumatawa? Siyempre, tinatawanan kita dahil nahayag na ang tunay mong pagkatao. Sophia, hulaan mo, sino ang taong nasa harap mo ngayon? Hulaan mo, sino ang nasa harap mo? Baliw ka. Kayong mga dalaga, hindi lang bastos magsalita, nang aapi pa. Saan galing tong matandang to? Ang tapang mong ipagtanggol siya. Pakikialaman mo pa. Sophia, nababaliw ka na. Wala namang ginawa sa'yo ang lola. Matanda lang yan. Hindi naman katulad ni Isabel na importante. Sinipa ko na. Anong magagawa mo? Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Kapag nakita kitang nasa sharing session ni Isabel, kaya kitang patayin noon. Kaya kitang patayin ulit. Ang yabang ng batang to, magnanakaw ng gawa, walang moral, unang nanakit, at ngayon, nananakot, humingi ka ng tawad ngayon din. Baka sakaling, pagbigyan pa kita, kung hindi ano. HMP, butot balat ka na. Mamatay ka na kaya. Nakakasilaw ka. Tama. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Ngayon ka lang natakot. Mga tao mo. Humingi ka ng tawad sa lola. Humingi ka ng tawad kay lola. Nakakatawa talaga. Kumuha ka lang ng ilang mga extra bilang bodyguard. Akala mo makakautos ka na sa akin. Luna, ang lakas ng loob mo, Luna, na maghanap ng tao para apihin ako. Hindi ka ba natatakot na ipaalis kita sa Pearl Arts Institute at ipagbawal sa buong industriya? Ipagbawal? Sophia, alam ko na ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pera at kapangyarihan ay maganda. Pero hindi ito ang dahilan para magmalaki ka ng ganyan. Ang paggamit ng kapangyarihan para manakot. Sa bandang huli, mas malaking kapangyarihan ang tatapos sa iyo. Mas mabuti pa nang lasapin ninyong lahat ang masamang bunga ng inyong ginawa. Dalhin ninyo ang tatlong ito. Isabit ninyo sa kanila ang karatulang mang-aapi ng matatanda at mahihina at ilagay sa harap ng institute para pagtawanan ng lahat. Luna, nababaliw ka na ba? Huwag kang Luna, puta ka. Papatayin talaga kita. Lola, ayos lang po ba kayo? Ang nangyari ngayon, naisali kayo, pasensya na po talaga. Galit na galit sa akin ang mga iyon. Kaya ganoon ang ginawa ko. Ayos lang, nene, kahit matanda na ako, pero ang ganitong bagay, naiintindihan ko. Ang mga taong iyon, halatang masasama ang ugali, mga abusado, malalagot din sila balang araw. Alam kong ginantay mo lang ang ginawa nila sa iyo, mabuti ang ginawa mo. Lola, may iba pa po akong gagawin ngayon, kaya mauna na po ako. Sige.
Ma'am Isabel, kanina ko pa napansin na ang daming tao dito. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang, inayos ng isang bata ang problema. At may nakita akong nakakatuwang bagay. Mang Tonyo, kung tama ang alaala ko. Sa orihinal na listahan ng mga kandidatong estudyante, meron bang isang pangalang Sofia Reyes? Opo. Itay, pangako ko po, hindi na mauulit ito. Itay, patawarin mo na ako. Ni hindi mo pa nga matalo ang isang ordinaryong tao. Tapos sa harap pa ng maraming tao, ay napahiga ka sa sahig, at nagmakaawa. Paano ka naging ganitong walang kwentang anak ng pamilya Reyes? Naapektuhan pa ako, at pinagtawanan ng mga nasa mataas na lipunan. Itay, talagang hindi ko alam kung bakit sa panig ni Luna Reyes ay napakaraming tao. Talagang hindi ko alam. Isang ulila, habang buhay na mahirap. Bigla na lang yumaman at naging makapangyarihan. Walang iba kundi, nakakapit siya sa isang mayamang lalaki. Ang ganitong klaseng kabit na hindi dapat ipagmalaki, kapag nalaman ng lahat, ay kakatayin ng publiko. Tama, Itay, tama ka. Tiyak na, may sinusuportahan siyang mayamang sugar daddy, kaya siya ganyan. Itay, huwag kang mag-alala, pangako ko sa'yo. Sa tamang panahon, ibubunyag ko ang katotohanan. Sofia, ikaw ay isa lamang, aming inampon na ulila. Magiging tunay kong anak ka lamang, kung magbibigay ka ng karangalan sa pamilya Reyes. Ngayong gabi, kailangan mong makuha ang gawad langit at ang pwesto bilang estudyante ni Isabel. Kung hindi, handa akong mawalan ng isang anak na babae. Hindi, tatay, pangako ko. Hindi lang ang gawa, lahat ay aayusin ko. Walang magiging karibal, na makakapagsumite ng gawa, tatay. Sofia Reyes, nagtataka ako kung ano ang mangyayari sa'yo kapag nalaman ng mga kaibigan mong iyan na ganyan ang itsura mo. Kanina, silang dalawa lang. Ang may dala ng plaka sa may pintuan ng korte, palagi na lang nang aapi. Eksakto, ngayon, aapihin kayo. Ano ang tinitingnan-tingnan nyo? Kapag tumawa pa kayo, magiging masama ang kalalabasan. Buti pa si Sofia Reyes. Tinawag ni Ma'am Sofia, nakaligtas. Kami naman dito. Kasi wala kang mabuting tatay. Anong tinitingnan yung dalawa? Wala. Hindi ba't pinagmamasdan lang kayo? Anong nagyayabang dyan? Ni hindi makapagsalita ng maayos, tandang hayop. Malapit na ang sharing session. Hindi pa ba kayo naghahanda ng maayos? Huwag niyo akong idamay sa kahihiyan. Ayaw ko ng ganitong klaseng mabuting tatay. Tingnan mo siya, akala mo'y isang paboritong anak mayaman. Akala mo, isang asong ulol na nagmamakaawa. Hinaan mo. Paano kung maging estudyante nga ni Isabel? Siya pa rin ang babaeng may-ari ng pamilya Reyes. E di hindi ba't kailangan pa rin nating sumipsip sa kanya? Egg, kailangan mong gumaling ng maaga para makita mo ang wakas ng mga salbahing iyon.
Ang bait mo talaga, Sophia. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakasali. Sa exchange na ito, kasalanan ni Luna. Noon pa, inagawan ka niya. Siyempre, siya yon. Tanga. Sinong nagpahintulot sa'yo na banggitin? Ang putang inang yon. Isang hamak na, palamunin sa kama. Karapat dapat bang, ay pantay sa akin. Ang daldal mo, dapat kang maging pipi. Tingnan mo. Ano ba naman to? Tama si Sophia. Ang puta niyang Luna, hindi kayang ikumpara sa'yo. Baka nga, ngayon ay nasa maruming kama. Bakit nandito si Luna? Naglakas loob siyang pumunta. Sofia, ang dala ni Luna, parang yung gawa niya, na nanalo ng gold medal. Hindi ko inakala, na nagawa niya talaga, ang finished product. Hindi kaya gusto niya, gamit ang alahas na ito. Kunin, ang posisyon bilang unang estudyante ni Isabel. Huwag niyang asahan. Putang ina mo, anong karapatan mong pumunta dito? Isang hamak na dukha, ang pagpunta mo rito, ay magdudumi lang, sa paningin ni Master Isabel. Hay, may suot pang mumurahing, alahas tong dukha. Ganito lang, ang itsura, mas maganda pa. Ang aso ni Sophia, baka naman gusto mo lang, magpahiya sa harap ni Master Isabel? Isang hamak na puta, anong magandang maibibigay mo? Baka naman, yung mumurahing brilyante, sa kwintas na yan, ay kapalit ng pagtulog mo sa sugar daddy mo. Sophia, maganda ba ang disenyo ko? Ikaw na laging nagnanakaw ng likha ng iba, nagnanakaw ng mga parangal, isang magnanakaw. Dapat alam mo yan. Ano ibig sabihin ni Luna? Dati, si Sofia, ay laging nananalo ng parangal, di ba? Balita ko, marami sa mga gawa niya, ay kinopia lang, tsaka yung last Maywa Award, ipinangagaw niya kay Luna. Gaga ka, ang kapal ng mukha mo, humarap ka sa akin. Painumin kita, para malinis ang bibig mo. Walang anuman. Luna. Huwag mong isipin, nakabilang ka na sa high society. At ngayon, aapakan mo na ako. Tama, alaga lang ng mayaman. Akala mo, dahil nakapasok ka sa sharing session, mahalaga ka na. Tumingin ka nga, sa sarili mong itsura, ang dukha mo. Kung hindi lang ako naghihintay na makita ang kahihinatnan ninyong tatlo mamaya, gusto ko na sanang ipalabas kayong tatlong itis. Gusto mo pa kaming paalisin? Hindi mo ba nakikita kung sino ka? Minsan talaga, naiinggit ako sa kapal ng mukha ng iba. Ang kapal, hindi pa tatagos ang bala. Sofia, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Noon pa, dapat sinampal ko na siya sa mukha. Luna, huwag kang magdrama. Ang ganda ng suot mo ngayon, at suot mo pa ang alahas na ito. Hindi ba't para lang, makipag-agawan sa akin para sa gawad langit, at sa pagiging estudyante ni Isabel? Pero ano naman kung nakapasok ka sa sharing session? Isang hamak na tao na walang kapangyarihan. Wala ka namang magagawa kundi, panoorin ako. Tumanggap ng parangal sa entablado. At maging estudyante ni Master Isabel. Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong maging estudyante ni Isabel. Alam mo ba kung sino si Isabel? Isang world-renowned na jewelry designer. Isang top-notch na craft artist. Kahit anong gawa niya, maaaring may benta ng 10 milyon. Sino ang hindi nakakaalam? Ganoon ba? Mga panauhin. Ang sharing session ni Master Isabel ngayong taon ay opisyal nang magsisimula. Ang listahan ng gawad langit at mga estudyante ni Isabel ay malapit ng maanunsyo. Ngayon naman, bigyan natin ng mainit na palakpakan. Si Master Isabel. Luna. Malapit ka ng matalo. Kapag nakuha ko na ang gawad langit at ang pagiging estudyante, hindi mo na maaapektuhan ang posisyon ko. Mukhang ganito ka kababaw. Dahil hindi mo ako kaya. Huwag kang masyadong magdiwang. Mamamatay tao.
Luna. Maghintay ka, lulupigin kita. Pinakialaman mo pa. Isang matandang buto. Mamatay ka na nga. Paano siya naging? Siya pa talaga. Si Master Isabel na ba ito? Totoo nga ang sabi-sabi. Sa mga nakaraang taon, nasa ibang bansa si Master Isabel. Bihira rin siyang sumali sa mga aktibidad. Sa wakas, nakita ko na rin siya ng personal. Sino ba iyang matandang yon? Si Isabel nga talaga siya. Imposible. Itong matandang ito, paano pwedeng maging si Isabel? Sofia, magpakarespeto ka nga. Alam ko na. Ganyan ka magtanggol sa kanya. Mukhang magkakasabwat kayo. Sadyang nananabik lang kayo, di ba? Gusto ninyong guluhin ang sharing session. Minsan, hindi ko talaga alam kung tanga ka talaga o nagpapakatanga lang. Imposible. Sabi ng tatay ko, galing sa Amerika si Isabel. Paano siya magiging ganito ang itsura? Sinabi ba ng tatay mo, na kalahati ng dugo ko ay galing sa Daksha? At halos magkapareho ang itsura ko sa mga taga-Daksha. Tama ba talaga ang balita mo? Baka naman, tatay mo, ang nanloloko sa'yo. Tumahimik ka. Dumalaw si Master Isabel. At bilang trustee ng paaralan, sasamahan siya ng tatay ko sa buong pagbisita. Akala mo ba, pag nagdala ka ng ilang bodyguard na nagpapanggap, maniniwala akong ikaw si Isabel? Sofia, umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon. Mas mabuting magpakumbaba ka na lang. Ikaw ang dapat umintindi. Mga tao. Palabasin ninyo si Luna at itong baliw na babae, sa venue. Sino ang maglakas loob? Kung hindi kayo makakilos, ako na ang gagawa. Luna, naggulo ka pa sa napaka-importanteng okasyong ito, at ang yabang mo pa. Kapag dumating na ang tatay ko, ikaw, at ang baliw na babaeng dinala mo, sabay-sabay kayong mamamatay. Ang lakas ng loob mo. Gusto kong makita kung paano. Pasensya na. Tatay. Tatay, nakarating ka na rin. Dinala ni Luna ang isang matandang babaeng ito. Nagpapanggap bilang si Isabel para maggulo. At hinampes pa ako. Tingnan mo. Ginang Isabel, paumanhin po. May urgent na bagay akong kailangang asikasuhin kanina, kaya hindi ako nakasama sa inyo. Siya nga pala talaga si Isabel. Ano pang hinihintay mo? Mag-apologize ka na? Ginang Isabel, paumanhin po. Bulag ang mga mata ko, kaya nagkaroon ng ganitong pagkakamali. Hindi ako ganito sa karaniwan. Sobrang hinahangaan kita, kaya nung may nakita akong nagpapanggap na ikaw, ako'y nagalit. Tama na, limitado ang oras ko. May iba pa akong lakad pagkatapos ng sharing session. Ipagpatuloy na natin ang programa. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang programa. Ipapahayag na natin ang nagwagi ng Gawad Langit at ang mapipiling estudyante ni Isabel. Bakit ka kinakabahan? Si Isabel ay isang taong nagpapahalaga sa talento. Buti na lang at marami kang naipagmamalaking karangalan. Kahit na medyo nakasakit ka kanina, hindi nito maaapektuhan ang pasya ni Isabel tungkol sa iyo. Walang kwenta. Tama ang sinabi ng tatay mo. Pero hindi ko alam kung gaano karami ang karangalan mo. Wala namang ibang tao dito, kaya sasabihin ko sa iyo, kahit hindi kukunin ang design mo,
Ang entry ko sa kompetisyon ay laging may naghahanda para sa akin. Ano ka ba? At naglakas loob ka pang manguna sa akin. Noong huli, niloko mo ako. Ang nanalo ng Gawad Langit ngayon ay Luna. Ang pwesto bilang estudyante ni Master Isabel ngayon ay nakuha rin ni Luna. Pagbati natin si Luna, ang designer. Pagbati natin si Luna, ang designer. Pagbati natin si Luna. Ikaw, natalo. Na, Sir, imposible. Hindi ako maaaring matalo. Papiliin ko ulit sila. Hindi. Hindi naman. Dapat sa akin ang Gawad Langit. Puta. Hindi ka karapat-dapat. Siguradong may ginawa kang kalokohan. Marami akong gawa na pinupuri. Imposibleng hindi ko makuha ang Gawad Langit. Papatayin kita. Sophia, ano nang hindi mo matanggap? Ikaw ay isang produkto lamang na maingat na pinalamusan ng pamilya Reyes, ang mga gawang nanalo nitong mga nakaraang taon. Sarili mo bang disenyo iyon? Kumpara sa mga kasamaan mong ginawa sa akin, ang paggaspas ko lang sa mukha mo ay wala na. Luna, anong ibig sabihin niyan? Ano pa ba ang ibig sabihin? Mga gawa ni Sophia Reyes, ninakaw lang pala lahat yon. Ganun pala. Hindi. Hindi ganun. Nagsisinungaling ka. Gusto mo talagang patunayan ko sa'yo? CJ, Anong ipinagmamalaki mo, Luna? Isang ulila na walang pera at kapangyarihan. Ang alam lang gawin ay magdisenyo. Ano pa ba ang kaya mo? Palagi mo namang napapasa akin ang mga gawa mo. Hindi ko akalain na ganito karumi ang mga paraan ni Sofia. ang dumi talaga, ganitong klaseng bagay. Siya lang ang may kakayahang gawin. Kahit hindi ko nakawin ang mga disenyo mo. Ang mga gagamitin ko sa paligsahan, may maghahanda naman para sa akin. Hindi ako ganyan. At naglakas loob ka pang manguna sa akin. Plano ito ni Luna. Ginawa niya lang ito para agawin ang pwesto ko bilang estudyante ni Isabel. Ikaw mismo ang nagsabi nito. Nandito ako sa harapan mo. Guro Isabel. Hindi ganyan. Dinaya niya ako para sabihin iyon. Hindi ko ginawa. Papatayin kita. Talagang papatayin kita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paumanhin, Guro Isabel. Paumanhin sa inyong lahat. Hindi maganda ang pakiramdam ni Sofia ngayon. Isasama ko muna siya. Magpatuloy po kayo. Tara na. Pumunta ka sa impyerno, Sophia Reyes. Lahat ng nawala sa kapatid ko.
ibabalik ko para sa kanya. Ang magandang palabas, nasa susunod pa. Isang maliit na pangyayari lang, walang problema. Muli nating batiin si Luna Reyes sa pagkapanalo ng Gawad Langit at sa pagiging huling estudyante ni Guro Isabel. Tatay. Tanga. Hindi mo makukuha ang Gawad Langit, nagpahiya ka pa sa harap ng lahat. Wala akong ginawa. Kung hindi kita pinigilan, papatay ka talaga sa harap ng publiko. Tatay, nagkamali ako. Mali ako. Nagkamali talaga ako, tatay. Nagkamali talaga ako. Ang mga walang kwentang tulad mo, hindi dapat nananatili sa pamilya Reyes. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang, tatay. Pangako, hindi ko sasayangin, tatay. Pagkakataon? Marami na akong pagkakataong ibinigay sa'yo, pero hindi ka karapat-dapat sa susunod. Ma'am Sofia, may mahalagang ulat po ako. Anong nangyari? Ang grupo ay nasaran dahil sa binata, sa iskandalong nangyari sa sharing session, kaya biglang bumagsak ang halaga ng stocks. At umatras ang mga investor. Ngayon, ang ating cash flow ay naputol na lahat, maliban na lang kung tayo'y pag-iinveste ng Pangkat Santiago. Saka lang tayo makakaahon muli. Pero, paano mangyayari yun? Bago pa man magkaroon ng krisis ang kumpanya, paulit-ulit akong humiling ng meeting sa Pangkat Santiago, pero laging tinatanggihan. Ngayon, Pa, ako na. Ako na ang bahala. Noong nakaraan, ang mga tao ng Pangkat Santiago ay muntikan ng dumalo sa awarding ceremony. Hayaan niyo po akong ayusin ang pinsala ng kumpanya. Pa, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. kung mabaygo ka ulit sa pagkakataong ito, aalisin ka na sa pamilya Reyes. Master Isabel, ganito po talaga ang nangyari. Totoo pong ginamit ko kayo dahil sa sitwasyon ng kapatid ko. Pasensya na po. Ikaw talaga, nak. Okay lang. Sa totoo lang, nakatulong ito para makilala ko ang isang tao. Ang mga taong ganito, kung isasama ko sa aking pangalan, hindi ko alam kung anong problema ang dadating sa hinaharap. Salamat po sa inyong pangunawa. Kapag gumising na ang kapatid ko, dadalhin ko po siya para makilala kayo. Siyempre, matalino ka talagang bata. At gusto ko yan sa'yo. Pero ang talagang hinahangaan ko, ay ang gawa ng kapatid mo. Dahil gusto ito ni Luna Reyes. Ang pusong tapat na ito. Ipadala mo ito. Para sa kanya. Ito ay regalo ko, bilang kanyang guro. Sana gumaling na siya agad. Ang ganda. Siyempre naman. Hindi mo ba alam kung sino ako? Sumama ka sa akin sandali, may kailangan ako sa'yo. Akala mo pag hinahanap kita, papansinin kita. Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw, Sofia Reyes. Iba na ang panahon ngayon. Ikaw ngayon, ay isang asong gubat na nawalan na ng dangal. Gusto mo pang utusan ako?
Nakakatawa ka talaga. Roxanne Garcia. Roxanne. Naalala ko, may kamag-anak ka, sa pangkat Santiago, di ba? Pwede mo ba akong i-rekomenda? Kaya pala natuto kang magpakumbaba, yun pala. May kailangan ka sa iba. Sayang naman. Ako. Ay. Hindi. Hindi ba't magkaibigan tayo? Sinong kaibigan mo? Ang anak ng pamilya Reyes lang ang kaibigan ko. Si Luna Reyes na yun ang may kasalanan. Ginawa niya akong katatawanan. Gagantihan ko talaga siya. Mona. Mahal, hintayin mo muna ako sandali. May gagawin pa ako. Anong ginagawa mo? Si Luna Reyes na yun, ang molditang babaeng yan. Ang yabang-yabang niya nitong mga huling araw. Dapat nating siya'y turuan ulit. Ano nang pakialam ko dyan? Hindi naman niya kinuha ang award ko. Sophia, ngayon, hindi ka na yung bituing sinasamba ng lahat. Sino sa Pearl Arts Institute ang hindi alam na isa kang peke at mandarayang palasa? At isa ka pang asong tinataboy-taboy ng tatay mo. Ikaw. Kapag bumagsak ang pader, lahat tutulak. Lalo na't ang bagong boyfriend ko ay mataas na posisyon sa pangkat Santiago. Ang maliit na pamilya Reyes, kumpara sa pangkat Santiago, ay wala. Umalis na tayo. Si At Sofia pala to. Nabubuli ka pa ni Mona de la Cruz? Mahirap ang buhay ngayon, no? Marco. Hindi ba't matagal ka nang interesado kay Luna Reyes? Noong nasa pool, hindi mo siya nahuli. Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong bagay dito. Na siguradong makukuha mo siya. Kung may ganyan ka, bakit ngayon mo lang binanggit? Kung hindi, matagal ko na siyang nahuli. Ngayon. Hindi pa huli. Luna Reyes. Hindi ako naniniwalang. Hindi kita mapapahamak. Hoy! Ito ang pulseras na binigay ni Isabel para sa'yo. Hindi mo pa alam to, no? Tinanggap ka na niyang estudyante. Kailangan mong gumising ng maaga. Luna, kailangan kitang makausap, Marco. Kung hindi ka papayag, huwag mong sisihin kung ipapahayag ko ito sa publiko. Parang gusto mong mamatay. Bakit mo ako inaya sa ospital? Kung hindi kita inaya sa ospital, paano ka magsisi sa kapatid ko? Paano may dalawang Luna? Sino ka? Ako ang ate ni Luna. Ako si ate. Hindi kita kilala. Bakit mo ako itinali? Bitawan mo ako. Pero kilala kita. Ang pumatay sa kapatid ko. Ang pagpatay sa'yo ay magpapadumi lang ng kamay ko. Sabi ko, grabe ang pagkakasugat ni Luna. Paano walang nangyari sa kanya? Yun pala, hindi ka talaga siya. Ang hilig ni Ginoong Lin.
Ang special nga, Anong ginagawa mo sa cellphone ko? Ang pagtingin sa privacy ng iba ay labag sa batas. Alam mo, ang hilig mong mag-spy photo at naglalaro ng panggigipit. Akala ko hindi alam ni Ginoong Lin ang batas. Matagal nang nakita na may problema ka. Ngayon, solid na ang ebidensya. Sabay-sabay na isumite. Ilang taon kaya ang maaaring hatol? ano ba talaga ang gusto mong gawin? Binabalaan kita. Ang tatay ko ang may-ari ng Dongshan Company. Lapastanganin mo ako. Wala kang magandang kahihinatnan. Ang Dongshan Company pala. Paumanhin. Sa pagpunta ko rito na-acquire ko na ito. Ang pamilya ko ay matagal ng negosyo sa Bicheng. Sabi mo acquire, ay acquire na. Sino ka ba? Ayon sa mga ulat, ang Bicheng Dongshan Group ngayong araw ay inanunsyo. Mga pagkalugi at paglilinis. Opisyal na na-acquire ng SC Group. Mga footage. Sa tingin mo, ngayon, sino pa ang makakaligtas sa'yo? Paano nangyari? Sino ka talaga? Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay ako si Ate ni Luna Reyes. Narito ako para maghiganti. Nagkamali ako. Hindi na ako ulit na mang-api sa kanya. Paumanhin. Paumanhin. Nagkasala ako sa'yo. Nagkasala ako kay Luna. Bulag ako. Mas masahol pa ako sa hayop. Ako. Ayokong makulong. Pakawalan mo ako. Saan galing ang video ng kapatid ko? Galing kay Sofia. Maraming bagay ang kapatid mo na siya ang may pakana. Aminado ako. May masamang hangarin ako sa kapatid mo. Pero hindi ko naisip na papatayin siya. Ayaw mong makulong. Gusto mong mabawi ang sarili mong cellphone. Gawin mo ang isang bagay para sa akin. CJ, Bakit mo ako tinawag? hindi epektibo ang video na binigay mo. Hindi ko siya mahahawakan. Inagaw niya at binura. Meron ka bang mas malala? Ang tapang pala ni Luna. Hindi siya natatakot. Wala ka talagang kwenta. Naaga pa sa'yo. Hahanapin ko ulit. Ako na ang maghahanap. Grabe talaga. May backup ka ba? Wala. Hindi ako mapapanatag kung maraming backup. Hindi rin maganda sa akin kung kumalat. Mabuti naman. Ate Luna, pasok ka. Ano ang ibig sabihin nito? Ma'am, walang backup. Marco, baliw ka ba? Kasabwat ka ng putang ito. Humarap ka sa ma'am namin. Huwag kang lumapit. Huwag. Nakikiusap ako, huwag. Puta ka. Sino ba ang gustong akitin ng suot mo? Sofia. Sa tingin ko, kailangan siyang turuan. Dapat nating turuan ng mabuti. Tama ang mga taong ganito. Hindi matututo kung hindi tuturuan. Anong gusto mong gawin? Turuan kang sumunod. Mga bodyguard. Dalhin ninyo siya sa ospital. At ipaalam kay Bai Zengting. Ang anak niya, nagkagulo na naman. Opo. Ate Jayang. Tapos na ang trabaho. Pwede bang
Ibalik mo sa akin. Sinabi ko bang ibabalik ko? Sinira mo ang buhay ng kapatid ko at ng napakaraming babae. Ngayon, gusto mong makalaya? Panaginip lang yan. Jiangyan, Kasama ng ebidensya, ay de-deliver kita sa presinto. Magpapaalam ako. Para mabigyan ka ng mabigat na sentensya. Jiangyan, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Tatay, hayaan mo akong. Binigyan kita ng lahat ng karapatan, bilang anak ni Bai Jingting, pero hinayaan mong tapakan ka ng mga hamak. Bago mo makuha ang investment ng grupo, huwag mo akong tatawaging tatay. Kayong lahat ang nagtulak sa akin. Kukunin ko talaga ang investment ng SK. Balang araw. Tatapakan ko kayong lahat. Sir David, tingnan ninyo. Tingnan ninyo, naipaliwanag ko na ng detalyado ang proyekto, ng ganito kadetalyado. Alam ninyo, pwede bang mauna akong maiharap sa tagapagmana ng pangkat Santiago? Para mas madali, ang pag-usapan natin ang susunod na pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan, huwag muna tayong magmadali. Kung ako, ang maghaharap sa iyo sa ganoong, mahalagang tao, hindi ba dapat, humanap muna tayo ng magandang lugar? Para mas magkalapit tayo, para mas, maging tapat ang isa't isa. Hindi ba? Sir David, hindi ba ito angkop? Sir David pa rin ang tawag? Halos, magkaedad lang naman tayo. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong, Kuya David. Halika. Uminom muna tayo, Kuya. At ako. Kailangan kong makakuha ng puhunan. Para maipagpatuloy ko ang pagiging binibini ng pamilya Reyes. Para maipako ko ulit si Luna Reyes sa lupa. Ayos lang. Basta makita ko lang ang tagapagmana ng pangkat Santiago, Makukuha ko ang puhunan, makokontrol ko ang kumpanya, ang gawad langit, ang alaga ni Isabel, at ang lahat ng ito. Ano pa ba ang halaga ng mga ito? Ang ganda talaga ng mga ginuhit ni Luna, kaya pala napansin ni Master Isabel. Matagal ko nang alam na may talino si Luna. Kung hindi dahil sa masasamang paraan ni Sofia noon, hindi sana nahirapan si Luna na umasenso, buti na lang at may awa ang langit. Ang tanga-tanga ni Sofia Reyes, Hangal at Bobo. Kung hindi dahil sa tatay niya, imposibleng makapasok siya sa Jewelry Arts Institute. Mga balimbing. Noong pinapanood ninyo ang gulo ni Luna, ang saya-saya ninyo, di ba? Isang posisyon lang bilang estudyante. Bakit ninyo sila sinisip-sip? Sour grapes lang yan. Ikaw. Ginagamit lang ng mga taong ito ang dating ugali nila sa akin. Para sa'yo, ganyan ka na kaagad? Huwag kang magyabang. Hindi ka magiging masaya ng matagal. Hindi magtatagal. Pag nakilala ko na ang importanteng taong iyon. At nakapagkasundo na kami, at nakuha ko na ang tunay na kapangyarihan sa pamilya Reyes. Siguradong palalayasin kita sa Jewelry Arts Institute. At yuyurakan kita. Kaya pala may sinusundan ka. Sino ba yung malaking tao? Medyo natatakot na ako. Huwag mo akong pahintayin ng matagal. Baka mawala pa ang lahat sa'yo. Hoy, Kuya David. Kailan tayo ulit magkikita? Wala ayun. Basta't magtagumpay ang pagkuha ng pondo ngayon, at maging matagumpay. Sulit ang lahat ng ito. Anong tinitingnan mo? Magmaneho ka na. Ma'am Luna, narito na po ang hinihintay ninyo. At si Bai Jingting ay narito ulit para bumisita. Tatanggi pa rin po ba tayo ngayon? Oh, sakto naman.
Sige, naiintindihan ko na. MS, bye. Nasa loob po si Ma'am Luna at hinihintay kayo. Sa wakas, nakita ko na ang tagapagmana ng SK. Basta't makakapit ako sa malaking punong ito, wala na akong dapat ikatakot. Si Luna Reyes pagdating ng panahon. Ano pa ba siya? Kumusta, Ma'am Luna? Ako si Sofia Reyes mula sa Pangkat Malinis, anak ni G. Jengting. Kumusta ka? Sofia Reyes. Luna. Ikaw, maldita ka, paano ka nandito? Nasaan si Ma'am Luna? Ako si Ma'am Luna na hinahanap mo. Ang yabang mo naman. Ikaw na galing sa squatters area, mababang uri ng tao. Wala kang hiya na sabihin na ikaw ay presidente ng Pangkat SK. Nga, para makita mo ang tagapagmana ng SA, nagpakasal ka kay Sir David. Ngayon na ako ang nakita mo. Siyempre ayaw mong maniwala. Tumigil ka na sa pagdadaldal. Hindi ko pinapansin kung paano ka nakapasok sa opisina ni Ma'am Luna. Ngayon, umalis ka na. Hindi ba't ikaw ang laging nagmamakaawa na makita ako? Bakit? Ngayong nakita mo na ako, parang nakakita ka ng multo. Sofia, matagal na tayong nag-aaway. Wala ka bang napapansing kakaiba? Imposible. Ikaw na isang ulila, paano ka magiging presidente ng SK? Mga bodyguard, nasaan ang mga bodyguard? May magnanakaw na pumasok sa opisina ni Ma'am Luna. Assistant Carlos, siya ang magnanakaw. Nagpapanggap pa siya bilang si Ma'am Luna. Anong ginagawa ninyo? Wala ba kayong mata? Ako ang kinatawan ng Pangkat Malinis. Narito ako para kay Ma'am Luna. Pag-usapan ng kooperasyon at pondo. Bitawan ninyo ako. Ang nasa kabila ang tunay na magnanakaw. Dahins ba kayo nakakaintindi ng sinasabi ko? Siya ang magnanakaw. Ang tatay ko ang presidente ng Pangkat Malinis. Kung hindi ninyo ako pakakawalan, maniniwala ba kayo na gagawin kong wala kayong matitirhan sa hilagang lungsod? Umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon. Tigilan mo na ang pagyayabang. Alam kong para lang makita mo ako. Ang dignidad mo, ang mukha mo, ang katawan mo, lahat ay ipinagbili mo na. Sayang, kahit ayaw mong aminin, ako pa rin ang taong hinahanap mo. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit mo ako nakita ay dahil pumayag si Sir David. Hindi ko inakala na para lang sa kapangyarihan. Kaya mo talagang gawin ito. Ako at si Sir David. Ikaw ang nagplano nito sa akin. Assistant Carlos, ipaalam sa Public Relations Department. Ilagay ang impormasyon ko sa opisyal na website ngayon din. Ipakita ito sa kinatawan ng Pangkat Malinis. Tingnan mong mabuti. Opo. Titingnan ko nga kung anong maipapakita mo sa akin. Bakit ikaw talaga ang nasa larawan dito? Ikaw na isang hamak na ulila, paano ka magiging presidente ng SK? Tumigil ka. Ang kapatid ko. Hindi mo pwedeng siraan. Kapatid. Hindi. Ang pangalan dito ay hindi Luna. Sino ka talaga? Ngayon ka lang na-gets. Hindi ako si Luna. Ang tanga-tanga mo naman. Ako ang ate ni Luna. Si Jiayan. Ate. May ate si Luna. At tagapagmana pa ng SK. Imposible. Magkapatid kaming nagkahiwalay noong bata pa. At ngayon ko lang siya natagpuan. Pero ngayon, dahil sa iyo, napilitan siyang pumasok sa ospital. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. Sabihin mo, ano ang dapat kong gawin sa iyo para mawala ang galit ko? Luna. Ang kapatid na babae ni Luna ang tagapagmana ng SK. Ma'am Luna, hindi ko sinasadya na apihin ang kapatid mo. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, Ma'am Luna. Nasa ospital pa siya ngayon at magsasalita ka sa akin ng hindi pagkakaunawaan. Kung sabi mo ay hindi pagkakaunawaan, malamang may dahilan ka.
O kaya naman ay napilitan ka. Sabihin mo sa akin, baka sakaling patawarin kita. Oo, kasalanan ng tatay ko. Siya ay isang mapagpanggap na mananakit sa pamilya. Hindi niya pinapayagan akong matalo. Gusto niyang maging punong taga-disenyo ako sa Pearl Art Institute. Napilitan talaga ako, Ma'am Luna. Akala ko makakagawa ka ng mas matalinong dahilan, gaya nga ng inaasahan ko. Sophia, ang taong katulad mo ay bulok mula sa ugat. Isa kang tanga at masamang tao. Kapag nagkamali ka, ang gagawin mo lang ay isisi ito sa iba. Nang agawin mo ang tropeo ng kapatid ko, may kahit katitimbang pagsisisi. Nang tumira ka ng suntok at sipa sa iba, napilitan ka ba talaga? Sa pagkakaroon ng ganoong ama, maaari kang pumiling tumakas. Ikaw mismo ang pumiling maging masama. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong gawa. Madali lang sa'yo ang magsalita. Ikaw ang mataas na tagapagmana ng SK. Kailan ka ba naghirap? Siyempre, pwede mo akong husgahan. Talagang hindi ka nagbabago. Sasabihin ko na sa'yo, matapos makidnap ng mga human trafficker ang kapatid kong babae, napilitan siyang mamalimo sa kalye, kahit na ang kailangan lang niyang gawin, ay lokohin at kunin ang ilang bata para sa mga trafficker, para makaligtas siya sa parusa. Hindi niya iyon kailanman ginawa. Sophia Reyes, dahil lang dyan, hindi mo siya kailanman maaabot. Imposible. Hindi ako naniniwala, nagsisinungaling ka lang sigurado. Assistant Carlos, ayoko nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Dalhin mo na rito yung nasa labas. Para malaman ng mag-ama kung bakit sila mamamatay. Opo. Walang hiya kang anak. Hinamak mo ako sa harap ng ibang tao. Mukhang gusto mo. Ginoong, ang dahilan kung bakit kita pinatawag dito ngayon, ay hindi para panoorin kayong mag-ama na mag-away. Ma'am Luna, hindi ko kinikilala ang anak kong ito. Huwag mo sanang hayaang makaapekto siya sa ating partnership. Sa mga ugali ninyong ganito, karapat-dapat ba kayong maging partner ko? Ang pangkat malinis, nagbebenta ng peking alahas bilang tunay, at mababang kalidad bilang dekalidad. Ang mga matataas na opisyal ay tumatanggap ng suhol, at nagpeke ng mga record sa accounting. Nag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Ang designer ng Jewelry Arts Institute na si Sophia Reyes ay nang-api sa mga kapwa profesional at nang bully sa iba. Nagnakaw at nangopya ng mga disenyo. Ma'am Luna, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Patawarin niyo na po ako. Noong humingi ng awa sa'yo ang kapatid ko, pinatawad mo ba siya? Sophia, hindi ba't eksperto ka sa paggamit ng kapangyarihan para mang-api ng iba? Ngayong ang pang-aapi na yon ay bumalik sa'yo. Saka ka lang umaray. Assistant Carlos, dalhin niyo ang dalawang ito. Isama ang mga ebidensya at iharap sa kinaukulan. Kayo ng anak mo, maghanda na lang kayong magdusa sa loob ng kulungan. Opo. Huwag. Ayokong makulong. Ma'am Luna, Ayokong makulong. maawa po kayo, Ma'am Luna. Maawa po kayo. Kapatid, naipakulong ko na para sa'yo si Sophia. Naiganti na kita. Ngayon, susunod na ang dalawa pang iyon. Mona, ang Pulse Aries mo, bagong labas to sa International Jewelry Exhibit, di ba? Ang ganda talaga. Baka aabot yan ng daan-daang libo, no? Bakit ang dami mong alahas nitong mga nakaraang araw? Parang sosyal na sosyal ka na. Ay, boyfriend kong mayaman kasi. Palagi akong dinadala sa mga gathering ng mga sosyal. Kaya naman, kailangan kong mag-ayos ng maayos. Pero ang laki naman ng ginagastos mo. Baka nangungutang lang yan sa loan sharks. Ang ibang tao kasi, nagpapanggap lang na mayaman. Ganun talaga. Roxanne. Anong alam mo? Kung ayaw mong magsakripisyo, hindi ka magtatagumpay. Kapag napangasawa ko na ang mayaman, madali na lang bayaran ang mga utang na ito. Sandali lang yan. Manok na probinsya pa rin. Noon, isama ka namin sa mga gala. Pabor na yun sa'yo. May magandang oportunidad ka. Pero ang iniisip mo lang ay mag-asawa ng mayaman. Hindi mo iniisip kung paano samantalahin ang pagkakataong ito para kumita ng pera. Roxanne, kanino ka nang aasa? Huwag mong isipin na dahil may pera ka sa investments, pwede mo na akong hamakin. Alam ng lahat na ang utak mo ay parang baboy. Palagi kang nalulugi sa negosyo. Ikaw. Sasapakin mo pa ako. Ngayon, bumagsak na ang pamilya Reyes.
Akala mo natatakot pa ako sa pamilya mo? Kayong mga social dito sa North City, kapag harapin ang mga makapangyarihan, papel na tigre lang din. Kapag nakapag-asawa na ako sa Maynila, hindi na kita matatakutan. Grabe naman ang pangarap mo. Akala mo ba ang tunay na makapangyarihan ay pakakasalan ang tulad mong masamang ugali at mababang uri? Maaaring niloloko ka lang niya, o nagago ka lang. Huwag ka nang magalit, huwag ka nang magalit, marami talagang manloloko ngayon. Nag-aalala lang si Roxanne kaya ganun, medyo masakit lang ang salita niya. Mukhang ang iba dito ay maasim lang ang mga ubas sa mga hindi makakain. Inggit lang yan, at hindi lang kayang tamasahin. Anong inggit-inggit? Yung boyfriend mo, hindi pa namin nakikita. Paano namin malalaman kung totoo o hindi? Pinagdududahan mo pa ako. Tatawagan ko na siya para pumunta dito. Ay, hindi na nga sinasagot ang tawag. Baka iniwan ka na. Impossible. Araw-araw akong dinadala sa mga mamahaling lugar, at nakilala ko pa ang marami niyang kaibigan. Siguradong may inaasikaso lang siya. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Kung maniniwala ka sa sinasabi ng lalaki, maaari pang lumipad ang baboy. Isang walang kwentang tao na umaasa lang sa lalaki, kaya ka naghihirap ngayon. Yung mga VIP galing sa kabisera. Kaysa gawin mong pangmatagalang sugar daddy, mas mabuti pang. Tularan mo ako. Gamitin mo ang kanilang kapangyarihan para mag-invest at kumita ng malaki. Kaya pala hindi kita nakikita sa Pearl Arts Institute nitong mga nakaraan. Roxanne, may magandang balita ka na yata. Hindi naman masyadong malaking bagay. May nakilala akong isang malaking negosyante. Galing din sa kabisera. Napag-usapan namin ang negosyo ng pamilya namin. Baka, maaari niyang matulungan na may pasok sa stock market ang kumpanya ng pamilya namin. Ang gandang balita, pero tinago mo pa. Ang sikreto mo talaga, Roxanne. Siyempre naman. Iba ako sa ibang tao. Isang duwag na galing sa squatters area. Kapag may konting magandang nangyari, sobrang nagkakandara pa na. Sino ang pinariringgan mo? Kapag natuloy na itong magandang balita, kapag naipasok na sa stock market ang kumpanya namin, papayuhan ko ang tatay ko na magkaroon ng shares sa Pearl Arts Institute. Pagdating ng panahon, malalaman ng ibang tao ang pagkakaiba ng isang investor sa isang babaeng umaasa lang. Kaya mong tulungan ng kumpanya na mag-go public. Ang galing mo talaga, Roxanne. Kung ganon, si Roxanne sa hinaharap ang posisyon sa Pearl Art Institute. Hindi ba't magiging katulad na ni Sophia Reyes noon? Bakit mo pa binabanggit ang putang iyon? Nakakasama ng loob. Sa tingin ko, tama ang sinabi niya. Ang buhay ay parang gulong. Minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim. Malay mo, sa susunod, pamilya mo naman ang maapektuhan. Ako, nakikipag-date lang sa mayayaman, kahit papaano. Nagmamalaki ka na. Ilang araw ka lang naging laruan ng mayaman. Akala mo importante ka na. Roxanne Garcia, kanino ka nang aapi? Sa loob ng napakaraming taon, pinagtiisan kita at si Sophia Reyes. Hintayin mo lang, pagdating ng boyfriend ko, magdudusa ka. Siya yon, sigurado ako, siya yon. Hoy, mahal. Bayaran mo ang utang mo. Alam namin kung nasaan ka. Kung hindi ka magbabayad, pupuntahan ka namin. Ano nang nangyari? Wala, may iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Mauna na ako. Mahal, bakit ka nandito? Ipakikilala ko sa inyo. Ito ang aking nobyo, Wang Chao. Huwag hawakan. Mahal, may kulang ba sa ginawa ko? Ano ba ang sinasabi ko?
Naiwan ka na, di ba? Ang swerte, nandito rin pala si Ginoong Chen. Halina, ipakikilala ko sa inyo. Ito si Ginoong Chen, galing sa Kyoto. Ginoong Chen, nandito ka rin pala. Ang swerte. Hindi swerte. Ako ang nag-imbita sa kanilang lahat. Luna Reyes, bakit ka nandito? TSK. Ilang araw lang maging estudyante ni Isabel. Nagmamayabang ka na. Si Young Master Wang at si Ginoong Chen. Kaya mo bang imbitahin? Ang mga bodyguard ko, syempre sumusunod sa utos ko. Ang bodyguard mo. Ano ibig mong sabihin? Luna, nababaliw ka na ba? Matagal na akong naghahanda. At ngayon, nahuli ko na ang gusto kong hulihin. Ang larong panghuli ng isda na ito. Ay panahon na para tapusin. Hindi ba pamilyar ang tunog? Noong panahon na, walang awang ninyong inapi ang kapatid ko. Hindi ba't itinuring ninyo siya bilang isang bagay na, parang isang maliit na isda na kayang-kaya ninyong paglaruan? Kapatid, Linawin mo ang sinasabi mo. hindi ba malinaw na ang sinasabi ko? Napakatagal na. Talagang wala kayong, kahit katiting na napansin. Ang taong kasama ninyo araw-araw ay hindi si Luna. Hindi si Luna. Kung gayon, sino ka? Ako ang kambal na ate ni Luna. Ako si Jayan. May ate pa pala siya. Hindi, teka. Kung gayon, bakit mo ginaya si Luna? Hindi si Luna. Ang gawad langit at ang pagiging estudyante ni Isabel. Ikinamkam mo lahat. HMP. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Siyempre, para maghiganti para sa kapatid ko. Bukod sa gawad langit at pagiging estudyante ni Isabel, may isa ka pang nakaligtaan. Ang pagkalugi at pagkakakulong ng pamilya Reyes. Ako rin ang may gawa noon. Ano? Huwag kang magmadali. Malapit na ang inyong pagkakataon. Kayong dalawa, hulihin ninyo silang dalawa, dalhin ninyo kung saan dapat dalhin. Ano ba yan? Sir Chen, nababaliw ka ba? Mahal, pakawalan mo ako. Huwag kang makinig sa babaeng yon. Tumahimik ka. Si Ma'am Luna ang tagapagmana ng Pangkat Santiago. Hindi mo siya dapat inapi. Ang Pangkat Santiago. Yung kilalang kilala sa buong bansa, ang Pangkat Santiago. Ang ate ni Luna, paano siya magiging tagapagmana nila? Talaga bang mga bodyguard kayo? Ano pa nga ba? Tulad mo, nangangarap pang makapag-asawa ng mayaman. Impossible. Eh yung mga dinalhan mo sa akin, mga business gathering at cocktail party, pati yung mga mamahaling restaurant. Baka naman, peke lahat yon, halata naman. Hiniram niya sa akin. Akala ko ba, talaga palang umutang ka ng malaki para lang makahanap ng sugar daddy sa mga loan shark? Hindi mo na mababayaran ngayon, di ba? Wang Chao, dalhin mo siya sa mga nagpapautang para makatulong ka. Opo, Huwag. Huwag kang mag-alala. Kasama ka rin. Tama. Si Sir Chen ay hindi ang pinakamayaman sa kapital. Pinahanap ko lang siya para magpanggap. Kung hindi ganito, paano kita malalapitan? Para mahanap ang kahinaan mo. Kahit sino ka pa. Sasabihin ko sa'yo. Pakawalan mo ako agad. Ito. Illegal detention ito. Alam mo pala na bawal ang mga illegal na bagay. Eh nung ikaw ang nag-organisa ng illegal investment scheme, bakit hindi ka nagdalawang isip? Ano ba ang alam mo? Ano ba ang alam mo? Alam ko ang dapat malaman at pati ang hindi dapat. At siguradong aksyonan ito ayon sa batas. Chen Kong, ang ebidensya sa iyong kamay, kasama ang taong ito, isumite ng sabay sa prosecution service. Hindi. Ayokong makulong. Gets ko na.
Napakababa at walang hiya mo. Ginagatasan mo lang ako. Nung panahong, inaapi mo ang kapatid ko, gaano naman kataas ang pamamaraan mo? Ginagawa ko lang ngayon ang ginawa mo noon. Para maranasan mo ang ginawa mo. Tiisin mo na lang yan. Ma'am Luna. Pasensya na. Nagkamali ako. Hihingi ako ng tawad sa kapatid mo. Pwede ba? Ako rin. Pasensya na, Ma'am Luna. Ako ang may kasalanan. Hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Pasensya na, Ma'am Luna. Ang pagmumukha ninyong dalawa ngayon ay wala namang iba kundi takot lang sa posisyon ko. At saka, sa tingin ko, ang kapatid ko rin. Ayaw kayong patawarin. Bilang biktima, ang hiling ko lang ay maranasan ninyo ang kaparehong kahabag-habag na kalagayan. Ang paghingi ninyo ng tawad ay walang kwenta. Dalhin na sila. Huwag, Ma'am Luna. Bunso. Ate na ang nag-alis ng mga salot na iyon para sa'yo. Ang iyong karangalan. Ang iyong pangalan. Naibalik ko na rin. Kailan ka kaya gigising? Gusto kitang makita uli. Luna. Luna, nandito na si ate. Huwag kang matakot sa masasamang tao. Wala nang sinuman ang mag-aapi sa'yo. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ako papayag na apihin ako ng sinuman. Samahan kita sa loob. Ayos lang, ate. May mga daan na kailangan kong tahakin ng mag-isa. Mas magiging matapang ako kaysa dati. CJ, titignan kitang pumasok. Kamusta kayong lahat? Ako si Luna Reyes.